Good evening po sa lahat. Pag-usapan po natin ngayon ito pong ating President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay handang-handa na po sa pag-upo bilang Pangulo. At sa katunayan nga po ay maraming bansa nagpaabot ng congratulations sa kanya at mga pagbabati at mga tawag at gayon din yung mga diplomat na bumibisita sa kanya tulad po kanina. So yan po yung ating pag-usapan. Bago tayo magpatuloy ay hilingin ko po ang inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel, Manny TV Komentaryo, at paki-like po ninyo, share sa inyong mga kaibigan, at click na rin po ninyo notification bell para tuloy-tuloy po yung update sa bago nating mga video. At katulad nga po sa ating pag-uusapan ngayon, ay ready na po si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pag-upo habang ang Kongreso po ay naghahanda sa araw na ito at ano-anong araw sa pagbabalik nila ng session. At bukas po ay umpisahan na po yung canvassing dyan po sa Congress. At pagkatapos nito ay proklama na po si President-elect Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas, 17th President. At sa katunayan nga po ay kanina mayroon pong nagkaroon po siya ng kauna-unahang press conference at sinagot niya po lahat, niliwanag niya po lahat ay itong kanilang ginagawa sa ngayon sapagkat sobra po siyang busy at lalo na sa pag-appoint doon sa mga cabinet secretary niya. Ito pong press conference kanina, maliban sa ipinaliwanag niya yung kanilang side na talagang sobra silang busy. At gayon din, itong apat na diplomat na bumisita sa kanya, nag-courtesy call upang pag-usapan yung mga issue na maring mangyayari sa pag-upo ni Marcos. At kanina nandun yung diplomat ng Amerika at Japan, South Korea at ito pong India. Lahat po yan ay may mga mahalagang pinag-uusapan tungkol po sa kalakaran ng negosyo o pagpapatibay sa mga relasyon ng bansang Pilipinas at sa mga apat na diplomats na ito. Ayan po. At kanina ay nakita natin na ito pong ating President-elect Bongbong Marcos ay nakaniktay na po. Talagang nakita niyo po, ito po, tingnan ninyo. Ayan po. Ayan, kita ninyo. So, Pangulong-Pangulo na po ang dating niya. Nakaniktay siya, formal attire, habang tumatanggap doon po sa kanyang mga bisitang diplomats, Japan, Korea, Amerika, India. So yan po, no? Kanya pong sinasabi sa harap ng mga media kanina na sobrang busy siya. Sila lalo na sa pag-appoint niya sa mga incoming na mga cabinet members. Katunayan nga po, mayroon na po siyang 4 na cabinet members na formal nang tumanggap sa posisyon. Ito pong si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ito pong kanyang spokesperson, matagal ng kaibigan na naglilingkod sa kanya, si Attorney Vic Rodriguez.
at ito pong si dating MMDA Chairman Benhur Abalos. At ito pong isa na si Congressman Buying Rimulya na naging kasama po niya doon sa Kongreso noong mga panahon naging congressman sila. Ayan po. Kaya ito ay inaasahan na susunod na mga araw ay marami pa po silang maidagdag dito ng mga ilalagay, itatalaga dyan sa mga posisyon ng mga gabinete. Mayroon pang 3 silang kinakausap kanina. Kinukuha niyang ang 3 ito na bigyan niya ng priority sapagkat mahalaga po yung nasa Department of Labor. At ito pong si Uple, anak ni Blas Uple, mga kababayan, ay hindi pa po natin na-kumpirma kung ito ay tinanggap na ba ang posisyon nito. Pero malinaw na po doon yung kanyang imbitasyon. At ito pong isang bagong department ng gobyerno na tinatawag na Department of Migrant Workers. Yan po, na mabigyan ng priority. Ito po yung tumutukoy doon sa mga OFWs natin. Kaya kayong mga OFWs na nakikinig ngayon, ay pakinggan po niyo itong mabuti sapagkat para po sa inyo itong departamento na ito. Kaya binigyan kayo ng priority ng ating bagong Pangulo na mapaglingkuran. At ganun din itong Department of Labor. At isa pa, ito pong NIDA. Bagamat itong NIDA, isa sa ahensya ng ating gobyerno, ay napakamahalaga nito sa ating gobyerno sapagkat ito po yung nangangasiwa ng ating ekonomiya. Kaya sinabi ni Marcos nung una pa na kahit na hindi kapartido niya, pero may qualification sa posisyon, ay kukunin niya po yun bilang pagtupad sa kanyang adhikain ng unity. Ayan po. So, good news po ito para sa lahat. Kahit na hindi niya kapartido, ay kukunin niya. Basta huwag lamang daw po manawagan na ibagsak yung gobyerno at marunong rumispito sa batas. Yun po, yung kailangan. Napakaganda po ano. Kaya ito pong NIDA, uulitin ko lang po, ito yung mahalagang bahagi dyan sa bilang ahensya ng gobyerno sapagkat una, ito yung nangangasiwa sa ating ekonomiya. At isa pa sa bibigyan ng priority itong nabanggit na po natin, itong migrant workers. Department of Labor, nabanggit na po natin yan. Sa ngayon ay naghahanda ang Congress sa kanilang kanbasing bukas, mag-uumpisa po. Ang Kongres at ang Senado ay nakahanda na para bukas upang i-canvas ito pong mga boto na dinala kanina doon sa House of Congress. Kaya napakaganda po mga kababayan sapagkat itong administrasyon na ito, ang adhikain talaga ay pagkakaisa. Kaya nakita ninyo yung dating ng ating bagong Pangulo. Talagang presidente na po siya. Talagang dating. Ayan po. Kita ninyo? Oh. So, ang ganda po. Kaya natutuwa tayo, nakikita natin yung ating
ibinuto na ng taong bayan, ng 31 million na mga Pilipino na mag-uumpisa na siyang maglilingkod sa kanyang bayan. Kaya para naman po doon sa mga kapwa natin Pilipino na hanggang ngayon ay umiiyak pa rin, nagrereklamo pa rin, itigil na po ninyo yan. Tapos na po yung eleksyon at nararapat na sa inyo na kayo ay maki-isa dito sa adhikain ng pagkakaisa ng Pangulong Bongbong Marcos. Kung kayo po ay hindi man magbago ng inyong direksyon at patuloy pa rin po kayong pangungutya laban sa ating Pangulo, nasa inyo na po yan. Karapatan po ninyo magpasya sa inyong kung ano ang inyong ninanais. Pero ito po ang masasabi ko sa inyo, wala po tayong mapukuhang mabuti sa inyong sariling pagpasya na hindi naman kasang-ayon sa alituntunin ng pagkakaisa. Ayan po. Kaya ating tinatawagan, ating mga kaibigan, ang ating mga mamamayan na makipag-isa na po kayo para isulong natin ang ating bansa na matatag. At makagawa tayo ng maraming bagay sa ating sulid na pagkakaisa sa pamagitan ng ating lakas. Ayan po. Kaya ito pong ating pinag-uusapan ay hindi po nangahulugan ito na patuloy pa rin tayo na umaasta doon sa politika. Wala na po, tapos na pong eleksyon. Tapusin na natin ang politika. At lumakad tayo na mapayapa para sa ating bayan. So, yan po muna ang ating masasabi sa ngayon mga kababayan. At antabayanan po natin ito pong sunod na mangyayari bukas. Pero ipahabol ko lang itong isa mga kababayan. Ito po, meron pong good news tayo na ipapahabol natin. Babasahin ko na lang po itong news nito. Kakapasok lang po. 8 minutes lang. Ibang bansa po kinikilala ang kagustuhan ng desisyon ng 31 million. Yung iba diyan. Ito po papakita ko sa inyo. Ayan po. So dito, sinasabi nga dito na ang bagong administrasyon ay kinikalala sa pamagitan ng mga pandaigdigang mga leaders. Nakatanggap, sinabi ni Marcos dito, mismo sinasabi niya, babasahin ko po, nakakatanggap na ako ng mga congratulatory messages from different heads of state. Ang unang nakatawag sa amin ay si US President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping. This new administration is already being recognized. Mukha naman walang problema sa recognition. Maybe the comfort of the margin that we enjoy during the election has a part to play with that. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yun po yung sinabi ng ating bagong Pangulo. Kaya nga po, ulitin ko lang po sa inyo, para po sa ating mga kababayan dyan, na iyak pa rin ng iyak. Marami pang sinasabi na kesyo ganito, kesyo ganyan. Wala pong katapusan yan. Kaya dito, ang panawagan ng ating bagong Pangulo ay makiisa na kayo para sa ating pagkakaisa. Yan po, kung paano itong mga world leaders, head of state, mga diplomats,
ay nag-recognize na bilang bagong Pangulo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay gaano pa kaya tayong mamamayan na hindi natin pangunahan ito bago pa yung mga dayuhan. So, samantala mga kabayan ay hanggang dito lang muna tayo, hanggang sa susunod po natin na video. God bless all.